hope and vision, Lord. Buksan mo ang puso't isipan namin ngayon sa umagang ito para maintindihan namin, Lord, ang aking isi-share na word sa iyo, Lord God. Salamat, Lord, sa binigyan mo ako muling pagkakataon na magbigay, mag-share kung ano man po yung binigay mong assignment mo para sa akin sa araw na ito, Lord God. Lord, we pray for hope. Come into your hope within our hearts and renew our faith. May your visions fill our lives as we seek to reveal our love. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hey, Hebrews 13, 15, 16. So, true Christian sacrifice talaga. Kasi ano talaga sa akin itong sacrifices na to. Dahil sabi niya dun sa Hebrews 13, 15, 16, through Jesus, therefore, let us continually offer to God as a sacrifices of praise, the fruit of lips that openly profess His name, and do not forget to do good and to share with others, for which sacrifices God is pleased. So nakita ko po dito sa unang salita niya dito, through our Jesus Christ is our new living of way. Since na siya po yung high priest, in-offer na niya yung sakripisyo niya by himself, by bringing his body up to the cross. Amen. So, does not need daily. Kagaya po ng mga Jewish na nag-high priest to offer up sacrifices, but for his own sins. And then, the sins for the people, sacrifices. And then, he did not all when he offered up himself. So, nag-sakripisyo po siya. Kaya, ganun din po tayo. Sa lahat ng gagawin natin, before we offer our life, ibibigay natin lahat ng sakripisyo para sa Kanya. Lalong-lalo na po sa ating pagsiservice sa Kanya. Amen. Wala pong dahilan kung talagang willing ka po na lingkod sa Kanya. At hindi tayo papabayaan po. Amen. So, sabi pa dun sa Hebrews 4:14, therefore, since we have a great high priest who has gone through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. Tama po, siya po yung mediator natin sa Father, sa taas. Kasi siya po yung nagsasacrifice sa ating lahat. So, ang sabi dun sa 1 Timothy 2:5, for there is no God and no one mediator between God and men, the man Jesus Christ. Kung hindi dahil sa Kanya po, hindi tayo maaaring mag-offer na kahit ano sa Ama, kundi lumalapit tayo sa ngalan niya. Hindi ba? So, dun sa Romans 5:1-2 also, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace, in which we now stand and we rejoice in the hope of the glory of God. So, sakripisyo po talaga. Kasi, lalo-lalo na sa akin po, dahil nga, ang hirap yung may trabaho tayo, tapos, mayroon tayong assignment sa susunod na linggo. Kasi minsan, hindi ko nararamdaman nyo ba yun na wala talaga yung Holy Spirit sa presensya ni Lord sa... Kasi naramdam ko po yun. Kasi pag nag-post sila, yung mga song natin, papakinggan ko agad. Pero hindi ko po makukuha-kuha. Kahit paulit-ulit po, wala. Ako talagang wala sa presensya ng Lord sa akin. Kundi ang akin, pahinga muna ako. At habang ako'y naglilinis, humihingi ako ng presensya ni Lord. Nagpe-pray ako. Lord, tulungan mo ako. Kasi ikaw lang po yung lakas ko. At Amen. ikaw lang po, hindi ko magagawa ito, kundi sa iyo lamang. So, unti-unti po, unti-unti ko pong nalalaman yung mga kanta na pinopost nila.
Amen. Hanggang sa dumating po ako ng Sabado, mabuti na lang yung amo ko. I'm so blessed for them kasi pag natapos ko na lahat ng Sabado at nasa bahay na ako, sa hapon na nanonood sila ng TV, nandun ako sa kusina, nagbubuklat na ako ng, pwede na akong mag-aral sa gawain ng Panginoon. Hanggang sa wala na silang iuutos sa akin, kundi kusa na lang akong kumikilos kung ano yung hindi pa dapat na gawa. So, sabi nga niya, therefore, let us continually. Sabi niya po. It means, pray without ceasing. Amen. Praise continually. Walang sawa po. Tuloy-tuloy po tayo. Kasi, offer to God our sacrifices for what? Di po ba? Ano po ba ang ino-offer natin na sakripisyo sa Panginoon kundi pagsisilbi natin sa Kanya? Kundi pagpupuri araw-araw na buhay natin. So, hindi na tayo mag-sacrifice para ipaglaban yung pwesto natin sa Ama. Dahil, nagawa na po siya eh. Gawa na po ni Kristo. Kaya ang sa atin lang ay papuri, pagpapasalamat sa Kanya araw-araw natin na panibagong buhay muli. Yung purpose natin sa buhay, hindi tayo mga anak. Hindi tayo mga anak at ginawa niya. So, kahit minsan malungkot tayo, nararamdaman niyo po ba yun na malungkot kayo? Parang kayo lang po nag-iisa, may problema, pero tayo ay pagpupuri pa rin. Magpupuri pa rin tayo sa, humingi tayo ng tawad sa Kanya kung ano man yung naging kasalanan natin sa Kanya. Sabi nga, di ba, continually offer to God a sacrifice of praise. So, ang papuri natin sa Panginoon, hindi nakabase sa emosyon o sitwasyon natin. Sa sitwasyon natin na ngayon. Kasi ang pag-ibig niya ay hindi po nakabase sa ginagawa natin, kundi nakabase yung kung sino siya at ang Diyos natin ay buhay at hindi nagbabago. Amen. So, sabi pa dun sa balikan natin po yung text. Sabi niya, offer to God our sacrifices and praise. Opo. Ang offering ng sacrifice natin ay lahat ay ginagawa natin lalong-lalo na pagpupuri dahil sa grasya ng Panginoon. Wala tayong kakayahan na bigay ng word niya kung wala tayong kakayahan, kundi nanggagaling po lahat sa Kanya. Yung una ay yung paghinga mo, galing po sa Kanya yon. Kapag malungkot ka, ay problemado, hindi ka makahinga, sa Kanya ka nanggagaling yung lahat-lahat. Ang ating lakas at tatag ng araw-araw natin buhay. Hindi tayo makakapagpuri sa Ama kundi hindi tayo ginawa ni Kristo. Pagmayabang sa lahat sa ministry, sa buhay, lahat yun, grasya ng Panginoon. So, tuloy-tuloy lang po tayong mag-sacrifice sa gawain sa ating Panginoon. Para lalong-lalo po tayong mababless, magagamit sa anumang sa ibang tao, maka-soul ng win, para po magamit tayo sa kingdom ng Panginoon. So, praise the fruit of the lips. Ano po ba yung praise of the fruit of the lips? Professing His name. Dun sa Psalm 63:3, because your love is better than life, my lips will glorify you. Amen. Kaya, minsan po mag-ingat tayo sa pananalita. Yan po ang number one. As a Christian, kailangan po maging maayos bago natin magbigkas ng salita na hindi tayo nakakasakit ng kapwa natin. Amen. Kasi mahirap po yun. Kasi ako, dati po, ganyan din ako nung hindi pa ako Kristiyano. Ang bunganga ko, minsan lang ako magsalita, pero totoo po yun. Nakakasakit talaga. Pero yung salita ko, binibitawan ko yung salita, nagkakatotoo ko. Kaya iniingatan ko, since na ako'y naging Kristiyano, naging maingat ako
sa pananalita sa kapwa ko. Kasi minsan nagsalita ako, naiisip ko yung, ay, mali pala yun. Parang nakasakit ata ako ng damdamin ng tao. So, kailangan po natin mag-ingat sa pananalita. Huwag maging doble kara. Magpupuri sa tuwing linggo, tapos mula Lunes hanggang Sabado, hindi po tayo pagpupuri ang lumalabas sa bibig natin. Di po ba? Asa bilang Kristiyano, gawin natin to, ipamuhay natin tong salitang ito. Amen. Kasi hindi rin ako nagmamalinis dahil nanggaling tayo lahat-lahat doon. Dahil nga sabi ko, iba akong manalita noon. At ibang-iba na ngayon dahil God will renew me. I'm so blessed. Dahil nakilala ko siya ng lubusan at hindi na yung clear na dati, na maldita, na pag nagsalita ay grabe, hindi mo matangga-tanggap yung salita ko, pero minsan lang ako magsalita. Pero ngayon po, dahil sa binago ako ng Panginoon, lahat-lahat, mula paa hanggang taas, binago ako talaga ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako dahil nakilala ko siya ng lubusan. Amen. So, mahirap talaga yung buhay natin na kagaya po ng ibang hindi pa Kristiyano. Wala naman pong hindi Kristiyano na dito sa atin, di po ba? Lahat Kristiyano na. Hindi pa po ba? Hindi pa napapabaptize yung mga iba dyan? So sabi niya po dun sa sa James 3:9, with the tongue we praise our Lord and Father, and will it curse men who have been made in God's likeness. Amen. Naniniwala ako ng salita ng Diyos ay talagang matulis, umuukit sa pagkatao. Di po ba? Kaya kailangan kong mag-ingat sa ating pananalita sa kapwa. Sa Hebrews 4:12, for the word of God is living and active, sabi niya doon, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joint and marrow. It's just the thoughts and attitude of the heart. Minsan guilty ako dito sa salita dito eh. Kaya ngayon lang ako na vlog ulit. Dahil nga ganun ako dati. Kaya I'm so blessed na nakilala ko talaga at nabawasan yung pananalita ko sa kapwa ko since na naging Kristiyano ako. So ito pa ang hindi pa. Do good to others. Sabi niya dun sa text natin. Do good to others and share with others. Ano nga ulit po yung dalawang greatest commandments? Di po ba? Love the Lord your God with all your heart and with all your souls and with all your mind. Ayun yung una pong greatest commandment. So, kailangan natin pong isang pamuhay itong dalawang ito kasi napaka-importante ito sa buhay Kristiyano. Yung pangalawa po is love your neighbor as yourself. Sabi nga. Kaya minsan, tayong mga tao nakakainis. Di ba? Nakakainis minsan eh. Pero sabi nga, kailangan mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. Mahirap tanggapin, pero ikaw yung kumikilos eh. Yung Holy Spirit ang nagpapakilos sa atin. Ang banal na Espiritu ang gumagala sa buhay mo, buhay natin. Amen. Minsan bagsak tayo, minsan nakakainis talaga. Pero ang Diyos, na nagminahal tayo, kahit basahan tayo, ay tignan natin ang ginawa ni Kristo sa krus. Doon tayo makakakuha ng lakas para mahalin ang kapwa natin. Amen. So, church, sana itong message kong ito ay tumanim sa atin lahat at ipapamuhay natin lahat. So, Amen. last is, God is pleased. Sabi niya doon sa last na text. Para saan ba natin ito ginagawa? Dahil pa sa utos niya? Hindi po utos, pero ginagawa natin na hindi para sa maging ligtas tayo o mawala sa kaligtasan natin. Pero ginagawa natin to dahil ligtas tayo. Tayo ay anak ng Diyos. Amen. So, kahit ipasuri mo yung puso mo. Minsan kasi ako ganun na.
nga wala ang presensya, ipapasuri ko sa Lord yung puso ko kung saan ba ako at siya ay maglilid sa akin talaga. Kung hindi nyo po pa nararanasan yun, gawin nyo po. At yung Holy Spirit, nandiyan lang. Pag kayo tumawag sa Kanya, nandiyan lang ang Panginoon. Amen. So, naniniwala ako sa it will cost us everything sa pagsunod sa Panginoong Hesus Kristo. Sabi dun sa Matthew 16:24, then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Pero ang mahalin siya ay hindi dapat ganun kahirap sa atin. Kasi siya na yung naghahawak sa relasyon natin sa Kanya. Isipin mo, ang Diyos na mapagmahal, tapat at matuwid. Kamangha-mangha ang pagmamahal niya sa atin. Amen. Nang walang issue. So, hindi ka ba naman magpapangiti? Lalo pag yung nararamdaman yung presensya ng Panginoon na ang iyayakap ka niya sa kanyang presensya. Eh, siyempre, salamat mo. Yun natin ang gagawin. So, sabi niya doon, mahirap talaga natanggapin, pero ang buhay natin ay hawak na niya. Amen. Ang ating paglilingkod sa Kanya ay sadyang nangangailangan ng sakripisyo talaga. Ang bawat maliit na simpleng bagay na ginagawa natin sa Panginoon ay tunay ngang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Amen. Kung kaya tayo patuloy, tayong tapat na maglingkod sa Kanya, ay tayo bibigyan ng gantimpala. Amen. So, sabi doon sa anong paraan po ba? By living in manner pleasing to Him. Di po ba? By coming to faith in Jesus Christ and His shed blood as the only way to be reconciled to the Holy God, having trusted in Christ. You please God by daily offering your life to Him as a sacrifice of praise and good deeds. So, yun lamang po ang aking conclusion ko ay God created us for the purpose that we have lived to glorify Him by enjoying Him forever. Amen. Gawin natin